Magandang araw sa iyo, Sir GD, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng channel mo. Matagal na akong nanonood ng mga kwento dito at ngayon lang ako nagkalakas ng loob na ibahagi ang sarili kong karanasan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Son, 26 na taong gulang, mula sa isang probinsya sa Kabisayaan. Simple lang ang buhay namin dito. Ang ikinabubuhay ng pamilya namin ay ang maliit naming babuyan. Ako at ang aking ama, si Itay, ang nag-aasikaso nito araw-araw. Si Inay naman ay may maliit na tindahan sa harapan. Sa umaga bago pa sumikat ang araw, gising na kami ni Itay. Ang amoy ng pakain ng baboy at ang halumigmig ng lupa ang bumubungad sa amin. Nag-iigib ako ng tubig. Naglilinis ng mga kulungan, habang si Itay naman ang naghahalo ng pagkain nila. Iyon ang naging takbo ng buhay ko mula nang tumigil ako sa pag-aaral para tumulong sa kanila. Pangarap ko sanang makapagtapos, makapunta ng Maynila, pero mas kailangan nila ako dito. Lalo na nang magsimulang humina ang katawan ni Itay. Madalas na siyang inuubo at madaling mapagod. Kaya naman unti-unting naipasa sa akin ng halos lahat ng responsibilidad sa babuyan. Pero hindi naman ako nagrereklamo. Para sa pamilya gagawin ko ang lahat. Ang tanging hiling ko lang ay gumaling na si Itay at umunlad naman kahit kaunti ang aming kabuhayan. Isang araw may bagong lumipat sa bakanting kubo na hindi kalayuan sa amin. Isang matandang babae yon, si Lola Tuding. Mag-isa lang siya sa bahay. Payat ang kanyang pangangatawan, kuba na ang likod, at laging nakasuot ng mahabang bestida na kupas na. Bihira din siyang lumabas sa bahay, at kung lalabas man ay para lang umupo sa kanyang bangkito sa labas ng kubo niya. Nakatingin lang sa malayo. Nakakatakot ang mga mata niya at parang laging may tinitingnan siya na hindi namin nakikita. Sinubukan ni Inay na bigyan siya ng ulam isang araw para makipagkapwa-tao. Kinuha niya ito ng walang imik at dahan-dahang isinara ang pinto niya. Mula noon, hindi na namin siya inabala pa. Lumipas ang mga linggo nagkaproblema sa aming babuyan. Isa sa mga biik namin ang natagpuan naming patay isang umaga. Wala itong sakit. Wala din itong sugat noon. Payat na payat lang. Para pang sinipsip lahat ng dugo nito. Isiniwalang bahala naman namin ito ni Itay. Baka mahina lang talaga ang biik noon, sabi niya. Ngunit kinabukasan, 2 na ang namatay. Ganoon ulit ang itsura. Mukhang natuyot. Nagsimula na akong kabahan. 3 araw ang inahin naman namin ng nanghina. Ayaw nitong kumain at laging balisa. May mga maliliit na marka din ito sa kanyang leeg na parang kagat ng kung anong insekto. Gabi-gabi hindi na ako mapakali nun. Babangon ako sa hating gabi para silipin ang mga baboy namin. Isang gabi noon habang nagmamatsyag ako mula sa bintana ng aming kusina. Natanaw ko si Lola Tuding. Nakatayo siya sa gilid ng kanyang kubo sa ilalim ng puno ng aratiles. Nakatingin siya sa direksyon ng aming babuyan. Hindi siya gumagalaw. Para siyang isang estatwang nakatayo lang doon. Kinilabutan ako noon. Bumalik ako sa aking higaan pero hindi ako nakakatulog. Naalala ko ang mga kwento ng aking tiyo Andoy noon tuwing may inuman kami. Mga kwento tungkol sa aswang. Sabi niya, paborito daw ng mga aswang ang mga sanggol, mga buntis, at mga alagang hayop. Naaamoy daw kasi nila ang dugo nito. Kinabukasan namatay na noon ang inahing baboy namin. At sa pagkakataong iyon, may malaki ng sugat sa tiyan ito. Butas ito at wala ng laman loob.
Doon na gumuho ang mundo namin. Iyak ng iyak si inay. Si itay, napaupo na lang sa isang tabi. Sapo ang kanyang ulo. Alam kong ito na ang katapusan ng aming kabuhayan. Pero hindi ako pumayag. Nag-init ang ulo ko. Galit ang nanaig sa akin. Kinuha ko ang itak ni itay. Nagpaalam ako na pupunta lang ako sa bayan para bumili ng gamot. Pero ang totoo, may iba akong plano. Nagtago ako sa may kakahuyan, malapit sa kubo ni Lola Tuding. Hinintay kong gumabi. Balak kong takutin siya at harapin siya. Nang tuluyan ng lumubog ang araw, doon ko narinig ang isang kakaibang tunog. Isang bagay na parang kumakaskas sa mga tuyong dahon. Mula sa likod ng kubo ni Lola Tating, may lumabas na isang malaking itim na aso. Pero hindi ito ordinaryong aso. Mahahaba ang mga kuko nito na bumabaon sa lupa. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat, yung ulo nito ay nakalingon pabaligtad habang naglalakad ito patungo sa direksyon ng aming bahay. Nanigas ako sa aking kinakatayuan nun. Yung itak na hawak ko ay parang naging walang silbi. Sinundan ng aking mga mata ang dahan-dahang paglakad ng asong iyon. Pumasok ito sa aming bakuran. Dumiretso sa nag-iisang kulungan namin kung saan naroon ang huling 2 biik na natitira. Wala akong nagawa. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Pinapanood ko lang ang dahan-dahang pagpatay nito sa aming mga baboy. Hindi nagtagal, umalis ito. Dala-dala sa bibig nito ang isang biik na wala ng buhay. Dumaan ito sa harapan ko nun pero parang hindi niya ako nakita. Bumalik ito sa loob ng kubo ni Lola Tuding. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ko ang anino sa loob ng kubo ni Lola Tuding. Yung anino ng isang malaking aso ay unti-unting naging anino ng isang taong kuba. At pagkatapos, namatay ang ilaw ng gasera. Tumakbo na ako nun. Tumakbo ako ng walang lingon-lingon. Pabalik sa aming bahay. Dala ang katotohanang hindi kayang tanggapin ng isip ko. Kinabukasan, isinira na namin ang babuyan. Ibinenta ang natirang isang biik. Sabi namin sa mga nagtatanong, tinamaan ng peste. Salamat sa pagbabasa ng aking kwento, Sir JD. Naway, magsilbi itong babala sa iba. Hanggang dito na lamang po. Ako po si Celine, taga Bicol. Ikinikwento ko po ito para sa aking pinsan na si Jenny. Nangyari po ito noong mga bata pa kami. Siguro mga 10 taong gulang pa lang ako nun. Nakatira kami sa isang compound kung saan magkakatabi ang bahay ng aming mga kamag-anak. Sa pinakadulong bahay, malapit sa sapa, nakatira ang lola sa tuhod namin na si Lola Ising. Mahigit 90 anyos na siya noon. Bulag na ang isa niyang mata at laging nakaupo sa kanyang tumba-tumba sa may bintana. Ang mga matatanda sa amin ay sinasabing may kakayahan daw si Lola Ising na makakita ng mga hindi nakikita ng tao. Madalas, kapag maglalaro kami ni na Jenny sa hapon, sisigaw yan. Ituturo niya ang puno ng mangga at sasabihin may nakaumpong kapre doon. O kaya naman ay ituturo niya ang sapa at sasabihin may mga batang itim na naliligo. Pinagtatawanan lang namin siya noon. Sabi namin, ulyanin na. Isang gabi, nagkayayaan kaming magpipinsan na
matulog sa bahay ni na Jenny. Nasa kalagitnaan kami ng kwentuhan ng katatakutan nang bigla kaming nakarinig ng isang malakas na iyak. Galing ito sa bahay ni Lola Ising. Nagtakbuhan kaming lahat papunta roon. Naabutan namin si Lola Ising na nakatayo sa gitna ng kanyang sala, nanginginig at nakaturo sa madilim na sulok ng bahay niya. Ang sabi niya, may babae raw na nakaputi doon. Nakatingin daw sa kanya. Pero wala naman kaming nakita. Pinakalma siya ng nanay ni Jenny. Sabi ng nanay niya, nananaginip lang daw ang matanda. Pero iba ang naramdaman kong kaba. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Mga alauna na ng madaling araw. Lumabas ako para umihi sa banyo na nasa labas lang ng bahay namin. Habang pabalik ako, napatingin ako noon sa bintana ni Lola Ising. Bukas ito. At nakita ko siyang nakaupo ulit sa kanyang tumba-tumba. Pero hindi siya nag-iisa. Sa likod niya, may nakatayong isang anino ng babae. Mahaba ang buhok nito at nakaputi. Hindi ko maaninag ang mukha dahil sa dilim. Biglang lumingon sa direksyon ko ng si Lola Ising. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahan itong ikinaway na para bang nagpapaalam. Pagkatapos, ang anino sa likod niya ay dahan-dahang yumakap sa kanya mula sa likuran. Tumakbo ako pabalik sa loob ng bahay sa sobrang takot na. Kinaumagahan, natagpuan si Lola Ising sa kanyang tumba-tumba. Nakangiti siya nun. Pero wala nang buhay. Ang sabi ng doktor, inatake daw siya sa puso. Pero alam naming mga nakasaksi noong gawing iyon na hindi lang iyon ang dahilan. Ang pagkamatay ni Lola Ising ay hindi dahil sa kanyang pag-iisa, kundi dahil alam niya nga sinusundo na siya. Salamat po sa inyo, Sir GD. Sumasa inyo, Celine. Hello, Sir JD. Ako po si Bon. At ang kwento ko ay tungkol sa lolo ng kaibigan kong itago na lang natin sa pangalang Larry. Laging bukas ang bahay ni na Larry para sa aming magbabarkada. Doon kami naglalaro ng video games, nag-iinuman at tumatambay. Pero may isang parte ng bahay nila na bawal puntahan. Yung kwarto sa ibaba, sa tabi ng kusina. Doon nakahimlay ang lolo ni Larry na si Lolo Pido. Bedridden na siya dahil sa stroke. Hindi na siya nakakapagsalita o nakakakilos. Ang tanging naririnig lang namin mula sa kwartong iyon ay ang mahinang ungol niya paminsan-minsan. Ang sabi ni Larry, ayaw daw ng lolo niya na makita siya ng ibang tao sa ganoong kalagayan. Kaya mahigpit ay ipinagbabawal ng pamilya nila na pumasok doon. Pero may kakaiba kaming napapansin. Tuwing sasapit ang gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan, nagiging balisa ang mga aso sa kanilang lugar. Walang tigil ang pagtahol at lahat sila ay nakatingin sa iisang direksyon, sa bintana ng kwarto ni Lolo Pido. Nagbibiroan kami na baka aswang ang lolo ni Larry nun. Tinatawanan lang kami ni Larry pero nakikita namin sa mata niya ang takot. Isang beses, nag-inuman kami at nalasing si Larry. Doon siya nagkwento. Bata pa lang daw siya, naririnig na niya sa mga magulang niya na may sumpa ang kanilang angkan. Na may isa sa bawat henerasyon na nagmamana ng pagiging aswang. At malakas ang kutob niya na
ang lola niya ang mayroon nito. Ang pagkakastroke daw nito ay paraan ng kanyang katawan para pigilan ng pagbabagong anyo niya. Pero ang espiritu daw nito ay nakakawala pa rin. Isang gabi, napilit namin si Larry na patunayan iyon. Nagtago kami sa halamanan sa tapat ng bintana ng kwarto ni Lolo Pido. Madilim nun, tanging ilaw lang ng buwan ang liwanag sa paligid. Mga bandang hating gabi nagsimula na namang magtahulan ng mga aso. Nagsimula kaming makarinig ng kaluskos mula sa loob ng kwarto niya. Tapos nakita namin, isang itim na usok ang lumabas mula sa siwang ng bintana ni Lolo Pido. Yung usok na yun ay nag-ipon-ipon sa damuhan. Unti-unti itong humuhugis. Naghugis ibon po iyon. Isang malaking ibon na kulay itim na may mga matang pulang-pula. Tapos lumipad ito paakyat. Nawala sa himpapawid. Kinilaputan po kaming lahat nun. Mula noon hindi na kami tumambay pa sa bahay ni Larry. Salamat sa inyong oras, Sir JD, na basahin ito. Nagpapasalamat, Bon. Kung nag-enjoy ka sa itinampok nating mga kwento ngayong araw na ito, ay baka naman pwede kang mag-subscribe dito sa ating channel. Malapit na po tayong mag 1K subscribers. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod na video.